mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. So ngayon, mga Brex, lalamon muna kami, no? Siyempre, gutom na gutom kami, ha? Nagising ako ng tanghali na. Hi, Braid! Hi! Diba? Nagising ako kanina ng medyo late na. Kasi late na rin kami nakauwi. Very busy kahapon. Ayun. Ano itong mga ito, ah? Tapos kaninang umaga, siguro mga alas 7 yata, niyari pa ako ng asawa ko, mga buwes. Nakaloka. Kaya ayun, lalo ko napagod, di ba? Tapos nakatulog ulit ako, ah. Ayun. Ba't ito pala masarap na breakfast, eh? Charing. Ay, may mga ano, okay. Ayan ang breakfast buffet, o diba? Ang chara, yayamanin, diba? Iba talaga itong hotel ito. Ito yung favorite hotel namin. Diba sabi ko nga sa inyo, dapat doon kami sa isang 5-star hotel. Kaya lang yung binuko ko na ano, yung parang ano, Prince Palace ba yun? Kaya lang sabi kasi nung ka-workmate ko, ano daw yun, no? Vulok na daw. Yung hotel na yun. So, kaya dinrap ko siya. Bumalik na lang kami dito sa hotel na favorite ko. Actually, nag-stay kami dito madalas. Pag nasa Thailand kami. Dito sa JC Kevin Hotel sa Saturn. Ganyan. 5-star din ito. Diba? Kabuang! Winner na winner! Mga Brex, ayan. Nandito kami ngayon sa Luxury River Cruise. Ayan, diba? So, ngayon, maulan sa labas, sana tumigil ang ulan para makalabas kami, makapunta kami dun sa taas. Pero ang ganda dito, gusto nyo ba makita? Charing, ayan. Sana hindi tayo ma-operate ng sound, diba? Pero ayan ang luxury cruise. Nandito kami ngayon sa loob ng barko. Ayan, diba? Malaki itong cruise na ito, ha? Ayan. So ngayon lalapang muna tayo para hindi tayo malipasan ng gutom, diba? So ayan, dahil pagkain, mga Brex. Hanggang doon pa yan sa dulo. Ayun, diba? Nakita yung temple? Ayun. So, mamaya akit kami dun sa taas. Okay. Diba, mga Brex? Ang ganda. Ang chara. Tulay yan. Ganda. Panalo. Mga Brex, kukuha naman tayo ng dessert. Diba? Hi, Gabriel. Hi, babe. What do you want? Oh, that's so cute. Diba? Ang daming chow. Malaki tong barko na to, so ayun. Kaya to the max ang ano, laughing. Diba? Diba? Walang tigil yung kasawang kakalaboy. Pati yung family ko. Kasi sarap naman kasi ng mga food, mga blends. Diba? Wow! Nice! Pa. Diba? Good luck. Grabe na benting ano yata ako. Prawns. Ay, grabe. Busog na busog ako, Ayun, meron din mga sushi. Ayan. Diba? Charay. Winner. Sige. Lamon. Gabriel, do you want cake? Ha? No more? You full? Maulan pa rin. Ayan. Tumbang mga upuan. Diba? Sayang talaga. Pag hindi maulan, ang ganda-ganda dito. Kaya nga lang, ayun. Maulan. Normally, umupo kami dito sa gilid. Ganyan. Ayan, Kaya lang, sobrang maulan talaga. Ayun. Kalungkot lang. Ano ba yun? Hindi pa mga Brex. Pero okay pa rin. Sabi nga nila, diba? Kahit ano mat mangyari, basta kasama mo yung buong mong pamilya. So, carry boom boom lang. Diba? Yan, dami na kapayo. Ay, naku. Ano ba yun? Diba?
Ayun. Ayun, mga blacks, dito naman, ayan, chill-chill lang kami, busog na busog, diba? After lumamon, ayan, ang Junakis namin talaga namang nag-i-enjoy ng bonggang-bongga, sayaw-sayaw, diba? Galaw-galaw, emote-emote, diba? Parang hindi mapa-imburnal, diba? Wala na yata akong leeg, nakakaloka. Ayan ang aking syupatid, yung asawa niya, tsaka yung anak niya, diba? Ano rin sila dyan, enjoy sa baba, ayan yung anak ko nagwawala na doon, kakasayaw. Talagang ini-enjoy niya ang moment, diba? Agaw eksena, nagmana sa mama, diba? Sa kanyang mother parade of beauty. Ang kulit-kulit nito, nakakaloka. Ang sarap-sarap panoorin ng mga Junakis natin, diba? Pag ini-enjoy nila ang moment, kabog, diba? Sayaw-sayaw, anak. Winner na winner ito, anak. Sige, ayan, irampa mo na yan ang bonggang-bongga. Diba? Saya-saya niya. Ayan, ayaw paawat, ay, talagang, sige, papansin yan, sige, kabog, sige, hawi ng buhok, ganyan nga, anak, diba? Nakakaloka ito, sige, anak, ilaban mo na yan, go, pak! So, ito na nga yung chika, mga blacks, no, itong tanong, ang sabi daw ba, do you think daw ba, pwede daw ba makapasok sa Atisa Manalo at masungkit ang corona ng Miss Cosmo 2024 sa Vietnam, no? So, ayun, kasi daw, ang sabi doon, need daw ba or kailangan daw ba na may advocacy or more followers lang to be impactful, ayan. Or baka naman daw, money lang talaga ito, no? Baka ganun din kay Miss Gurang sa Miss Grand International, baka daw mamaya business lang daw ito. So ayun ang mga chika-chika ngayon sa sa mundo ng pageantry, no? Kasi merong si Bawang, nagkaroon siya ng parang meron siyang interview kailan lang. Napanood ko yun, nasulyapan ko yun. Ang sabi, according to the latest interview of CEO Miss Cosmo, si Bawang nga, no, shared that Miss Cosmo will not find a speaker who does not act. Ayan, diba? Talking well is not enough, sabi niya. They must act to change the world. You may not be the best speaker, but you are willing to act to influence the organization and must prove that you are a worthy person. Ayan ang sabi ni Bawang, diba? Recognized by everyone. And if you want to be recognized, you must have a plan. Work hard, not just talk. Ayan, diba? Ang taray ni Bawang, So what you say on stage is good or bad is not enough to judge whether you are a winner or not. Diba? Ang taray ni Bawang. May nag-comment doon, nakakaloka lang ito, no? Ang sabi doon, since si Atisa Manalo daw ay not a good speaker, ang sabi so, she might win daw itong pageant na ito. Nakakaloka naman itong basher ni Atisa Manalo. Magaling din naman magsalita si Atisa Manalo, in fairness, no? Dun nga lang sa diba, sa laban niya sa, anong tawag dito? Sa Miss International, no? Noong 2018, I believe siya yung gumawa ng speech niya doon. Magaling din naman sa Atisa Manalo, kaya wag naman masyadong, binabash itong si Atisa Manalo. Nakakaloka naman, unfair naman kay Atisa Manalo. In fairness, sa Atisa Manalo naman, magaling din naman siya magsalita. Kumukuda din naman ito kahit papaano. Meron din naman siyang sense kausap, no? Or sense magsalita, diba? Hindi nga lang, syempre, hindi nga lang katulad ng iba na sobrang lalim or sobrang lalim ng conviction or whatsoever. Pero rin naman, nakakapagsalita rin naman itong si Atisa Manalo, diba? So, wag naman natin siya masyadong i-bash ng ganyan. Ano ba? I-represent niya ang ating country sa international stage, diba? Kaya mga Pinoy, ayun, mag-behave, okay? So, ayun, para sa akin, no,
pasok na pasok si Atisa Manalo dito. Kasi meron siyang advocacy. At saka yung advocacy niya, ang tagal-tagal na. So para sa akin talaga, si Atisa Manalo, swak na swak dito sa Miss Cosmo, diba? Para sa akin, itong si Atisa Manalo, kumbaga, yung business niya, di ba meron siyang business, marami na siyang natulungan doon, marami ng tao ang nabigyan ng trabaho sa kanyang negosyo, di ba? Kulang na lang talaga kay Atisa yung parang, kumbaga i-flex niya ng bonggang-bongga yung kanyang business, pero hindi siya gano'n, di ba? Napaka-humble nitong ating Reyna, kaya tama na yung pang-down sa kanya, no? Sa totoo lang, mga Blex, no, ang napansin ko lang talaga dito sa Miss Cosmo, ang hinahanap talaga nila ay yung may advocacy, hindi yung parang nakasali ka lang ng pageant, ganyan-ganyan, tapos bigla ka nang nagkaroon ng advocacy. Gusto talaga nila yung may advocacy na parang matagal-tagal na, gano'n, yung may pundasyon ng matagal. Yan ang nakikita ko sa Miss Cosmo, no? Talagang, kasi nung nagkaroon sila parang kailan ba yun yung inimbitahan sila Atisa Manalo at saka mga ibang kandidato sa Vietnam, no? Yung event na yon, talagang hinighlights yan ni Bawang, no? Yung tungkol dun sa advocacy. Kaya para sa akin, pasok na pasok itong sa Atisa Manalo ang ating Reyna dito sa Miss Cosmo, no? Ayan. So, kung ganyan man ang gusto ni Mr. Bawang, no? Eh di talagang pasok na pasok si Atisa Manalo dyan, no? Kasi yung kanyang advocacy, sobrang tagal na niya dyan. Sobrang tagal niya na dito sa kanyang advocacy, no? Kumbaga, since nung pa yan 2018 pa yung advocacy ni Atisa Manalo. At saka continuous yung kanyang pag-help dito sa kanyang advocacy, diba? Kaya naman talagang winner na winner dito si Atisa Manalo, no? Para sa akin, kung yan talaga ang laban dito sa Miss Cosmo, yung about sa advocacy, no? Talagang pasok na pasok ang beauty ng ating Reyna, no? Marami nang nabigyang ng trabaho itong si Atisa Manalo sa kanyang business since nung 2018 pa nga, diba? So ayun, yung advocacy niya ay patuloy na namamayagpag, no, nowadays, diba? Hanggang ngayon, nakakaloka itong si Atisa Manalo, diba? Mukhang mas mabigat talaga ang bearing dito sa Miss Cosmo pagdating sa advocacy, diba? Kung magpapatuloy or kung matutuloy or magtutuloy-tuloy at legit talaga na ganyan ang hanap nitong Miss Cosmo organization, ay panigurado ko mga Bex, gugustuhin ng maraming kababaihan na beauty queens na sumali dito sa Miss Cosmo. Mas gugustuhin nila, no? Kumbaga, advantage din ito sa atin kasi nga, since madami tayong girls na marunong kumuda, diba? So, palong-palo talaga dito sa Atisa Manalo, no? Hindi lang sa kudaan, pati sa kanyang advocacy, diba? Ayun. So, ano masasabi nyo dito ngayon sa ating chika ngayong gabi? Mga Blex, sa tingin nyo ba, posibleng si Atisa Manalo na ang hinahanap ng Miss Cosmo organization ni Bawang? Ayun, diba? Ibagsak nyo na ang inyong pinakamatitinding komento sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Mag-ingay kayo sa ating comment section. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now mga Blex, and I love you all. Bye! See ya!